Are you a child of God? Are you a child of God? So don't let the circumstances define who you are. I am a child of God and I will not be alone. Amen. Huwag ka nang matakot. Huwag ka nang mag-feeling na nag-iisa. In short, huwag kang pagkakba kung may problema ka, sapagkat hindi lang naman ikaw yung may problema. Tama ko ba? You are not alone. Di ka nag-iisa. So, samahan niyo po muna ako na makibasa sa salita ng ating Panginoon sa Isaiah 43 verse 2. Sabi nga po dito, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they will not overwhelm you. When you walk through fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. Sa Tagalog, ang sabi nga po dito, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. At hindi ka matutubog. Amen. So, basta nawa ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang banal na salita. Amen. So, sa lahat ng mahina ngayon, magsabi ng thank you, Lord. Sa lahat ng mga problema sa kinakaharap, magsabi pa rin ng thank you, Lord. Sa lahat ng pumunta dito na may kabigatan at gustong isurrender sa ating Panginoon, magsabi na praise the Lord. Amen. Huwag na tayong matakot. Ayan, sinabi na ng Lord sa kanyang mga salita. Kapag tumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunod. Napakaliwanag na sinabi ng ating Panginoon yan. Anuman ang pagdaanan natin, anuman ang puntahan natin, walang mangyayari sa atin sapagkat tayo ay akay-akay ng ating Panginoon. Amen! Ngayon, bago tayo mag-umpisa, sabihin mo dyan sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Ang hina naman, parang nag-iisa eh. Sabihin mo, tapigin mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi ka nag-iisa. Amen! So, kaya naman ang title ng ating pag-uusapan ngayon ay I am not alone. Amen! So, palagpak muna sa ating nalimutan ngayon. Napakasarap pakinggan, amen, at isipin na hindi tayo nag-iisa. Gusto lang naman ipaalala at sabihin sa atin ng Panginoon na anuman ang laban na kinakaharap ng bawat isa sa atin, God is with you. Amen. God is with you. Kaya muli, tapigin mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, God is with you. Amen. Sabihin naman ng katabi mo, bayan mo, ulit-ulit naman. Amen. Minsan nakakainis nga naman talaga, no? Kapag paulit-ulit ang isang bagay, yung lagi may magpapaalala sa'yo na araw-araw na lang, lagi-lagi na lang, oh, lagi kasama mo, Lord. Yung parang nakakilindi ka na, pero parang hindi mo naman nararamdaman na kasama mo, Lord. Yun yung dahilan. Kung bakit paulit-ulit ang paalala sa'yo ng ating Panginoon. Sapagkat nalilimutan mo na God is with you. Ngayon, ang sabi ng Lord sa'yo, tinatabi ka niya at ang sabi, anak, nandito ako sa tabi. Amen. Sabi nga, diba, na nakaraang turo ko, ilan nga ba yung promises of Christ? May nakakatanda ba? May pa-Gcash. Yung sakto. Chabis, baka namumasa kayo sa Gcash talaga. Amen. Ang promises po ng Lord, ayon kay Marin Google, ay 8,810. Yung wala nakatapat, sayang, 1,000 sana yun. Hindi nyo inanang maigi. Amen. 8,810 ang promises ng ating Panginoon. Ganyan din, kadami yung verses
Lord ay kasama mo. Amen. Bilang Kristiyano, tayo dapat ang unang nakakaalam at dapat nakakaramdam na tayo ay kasama ng ating Lord o ang Lord ay kasama natin. Tayo dapat yung unang hindi natatakot. Amen. Dapat tinanggap na natin ang Lord eh. Dapat sa atin nagbumula o sa atin nakikita na tayo ay dalawang naglalakad. Amen. Hindi yung kanino ha? Kasama natin ang ating Panginoon. Kaya lang, minsan tayo pa, tayo pa mga Kristiyano, yung mga unang naghihina. Tayo pa Kristiyano, yung unang nagbubula. Tayo pa Kristiyano, ang unang nangangamba. Kumbaga, tayo pa mga Kristiyano, ang nag-iisip na kapag tumawid ka sa ilog, malulunod ka. Na tayo pa Kristiyano, ang nag-iisip na kapag tumawid ka sa apoy, masusunod ka. At tayo pa mga Kristiyano, ang nag-iisip na mag-isa lang tayo. Amen po ba? Hindi So doon pala akala mo talaga lagi kang mag-iisa. Amen. Sino dito yung minsan sa mga asawa pa nila nakakakuha or hindi nila ina-expect na magbibitaw ng salita yung asawa nila na hindi nila inaasal. Hindi nila kasi kung hindi yung magpapalakas kayo. Amen. Halimbawa parang ako problemado ako. Tapos, sasabihin ko kay Brother Brian, parang ipamumukha ko sa kanya, bakit ganito, bakit ganyan. Pero yung sasabihin ni Brother Brian, ikaw po ba ang manghihina? Anak ka ng Lord. Sino sa inyo, hindi man sa asawa, pwede sa magulang, pwede sa anak, sino po yung nagpapaalala sa'yo kung gaano kabuti ang Lord mo o gaano kabuti ang Diyos na meron ka? Di ba minsan sa ating lahat nangyayari yun? Hindi man sa asawa, pwede sa magulang, pwede yung anak mo pa nga minsan nagpapaalala sa'yo, Ma, di ba may Lord tayo? Ma, di ba Kristiyano tayo? Amen. Yes! Hindi man showy ang ibang tao sa atin, lalo na ang mga kalalakihan. Pero yan ay kasama mo rin sa lahat ng pagsubok o kinakaharap mo sa iyong buhay. So, yun pa lamang, you are not alone. Amen? Sis, wala naman akong asawa. Wala akong boyfriend. Mabuti nga kayong mga asawa wala kayong asawa, wala kayong boyfriend, wala kayong dagdag isipin. Amen? Sa mga tayo asawa, sabi lang, amen. Amen. Parang kami lang na-herit. Amen. Kumbaga parang, sabi nga dito, hindi, linyain kasi ng mga single yon. Amen. Pero alam niyo ba, na dapat mas ramdam nyo na ang Panginoon ay kasama nyo. Amen. Bakit? Mas marami ang magmamahal sa'yo. Mas marami ang tutulong sa'yo. Yung iba, diba? Yung iba dito, lalaki na walang nanay, walang tatay, sasabihin, kawawa naman wala siyang nanay o tatay. Bakit ka maawa sa kanya? Napakadaming magiging nanay at tatay niyan. Ay, kawawa naman siya, wala siyang asawa. Bakit ka maawa sa kanya? Ang Panginoon ang kasama niyan. Amen. Pero naisip niyo ba kung gaano kadami yung pwedeng sumuporta sa'yo? Amen. Kahit na ikaw ay single, lumaking walang magulang, lumaking walang anak. Amen. In short, don't let your circumstances define you. Define your circumstances. Amen. You can either let your circumstances define you or be the victim of your environment. Tama po ba? Tama, di ba? Or you can take stand against those circumstances and decide what kind of future you choose for yourself. Amen. Minsan kasi yung pagkakataon ang humahad lang sa atin para maisip natin ang maalala how great or how blessed we are for being the child of God. Amen. Are you a child of God? Are you a child of God? So don't let the circumstances define who you are. I am a child of God and I will not be alone. Amen. Did you accept God as your Savior?
Sa mga nag-iisa, magsabi ng in Jesus' name. Ayan. Akala ko sa in Jesus' name. Amen. Sa mga nag-iisa, magsabi ng in Jesus' name. Ayan. Wala na. Sa mga natatakot pa, magsabi ng in Jesus' name. Sa mga nanghihina pa, magsabi ng in Jesus' name. Wag na. Because when you accepted Jesus as your Savior, from that moment, you are already saved. Amen. Selyado ka na eh. Amen. Selyado na tayo lahat. Kung baga sa sulat, walang ibang makakabukas niya kung hindi, kung kanino lang. Amen. Tama po ba? Kaya huwag na tayo magduda o matakot, mangamba o manghina, sapagkat nung araw o nung oras na tinanggap natin ang ating Panginoon, we are sealed. Amen. Kung baga sa sulat, ay nakita nyo, di ba? Pag hindi nakapangalan sa'yo, hindi mo pwedeng basahin. Amen. Tama po ba? Pag hindi sa'yo nakapangalan, hindi mo pwedeng galawin. Halimbawa kay Sister Alaysa yung sulat. Kay Sister Alaysa lang yun. Hindi ko yung pwedeng basahin. Amen. So, sino naman dito yung hindi naman sa kanila nakapangalan yung sulat? Eh, binubuksan nila para makita ko ang naman. Wala. Eh, sino dito yung hindi naman kanila yung parcel? Pero nung dumating si Shopee, binuksan para malaman kung ano yung in-order nung nakapangalan. Wala? Ay, ako lang pala. Amen. Pero di ba kahit nabasa o nakita mo na yung laman ng parcel, ang gagawin mo, ibibigay ko pa rin kung kanino, di ba? Ibabalik ko pa rin naman kung kay Sister Alaysa yun. Wala na. Na-curious lang ako kung ano in-order niya dun sa Shopee. Pero ibabalik ko pa rin na sa kanya. Amen. May mga pagkakataon na gano'n. So, gano'n din ang Lord. Napapahintulutan na dumaan ka sa pagsubok o galawin ka o nagligin ka ng kalaban. After mo mapagtagumpayan niya, ibabalik at ibabalik ka niya sa ating Panginoon. Amen. Ibabalik ka niya sa ating Panginoon ng malakas at kasama ang victory na galing sa ating nag-iisang Diyos na buhay. So, paano? Paano nga ba? Dahil sa laban na yun, sinamahan at nilabanan ng ating Panginoon yung laban na meron ka. Amen? Sabi nga po sa 2 Thessalonians 3, verse 3, but the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. So, ang sarap, diba? Pag you are already sealed by God, He will establish you and guard you. The Lord, or ang Lord mismo ang kasama mo. Hindi yung mga anghel niya eh. Ang Lord mismo ang kasama mo. He will protect you against the evil one. Diba nakalagay dyan? He will protect you against the evil one. Hindi nilagay dyan na His angel will protect you kung hindi mismo yung ating Panginoon. Pero bakit nga ba tayo puprotektahan ng ating Panginoon? We are protected. Protektado ka na ng ating Lord dahil tinanggap mo na siya bilang tagapagligtas mo. And from that moment, hindi ka na nag-iisa. Hindi lang ikaw eh. Pati buong pamilya mo o nasasakupan mo, protektado. Amen? Pag nagsusumiksik ka talaga sa Lord, hindi lang ikaw ang bibigyan ng biyaya, kung hindi ang lahat ng nasasakupan mo. Minsan magugulat ka na lang, di ba? Grabe talaga si Lord. Iniingatan niya ako palagi. Amen? Yung kanina na munti kang madapa. Grabe si Lord. Iningatan niya ako. Halimbawa, kanina muntik madapa si Sister Badette kasi sabay ko. Mapapaisip ka, Lord, salamat sa patuloy na pag-iingat mo. Amen? Yung mga bagay, kahit maliit man yan, o malaki, basta alam mo, iningatan ka. Ang Lord ang nagprotekta sa'yo. And you were protected since the day you accepted our Christ for being our Savior. Amen? Tulad na lang ng nung pagtotoo ko sa inyo last time, yung nasabugan yung tangke. Amen? Di ba sabi ko sa inyo, grabe lang din talaga yung protection
kapatid mo, yung lola mo. Ibig sabihin lahat ng nasasakupan mo. Amen? May magsasabi, sis, ayoko naman isipin na dahil sa akin kaya sila naligtas. Ayoko naman isipin na dahil sa akin kaya hindi nagdaba yung nanay ko. Ayoko naman isipin nila na dahil ako yung tumanggap sa Lord kasama sila sa kaligtasan at proteksyon na ibibigay ng Lord sa akin. So ayoko isipin yung sis. Amen? So sino po yung napapasukan ng gano'n, napapahintulutan? Amen? Huwag mo nang isipin yun. Ayoko isipin sis Ayoko isipin na ako yung dahilan kasi baka isipin nila, ang yabang mo naman. Porket ako lang yung nagsisimba sa pamilya namin. Ako na yung dahilan kung bakit sila naliligtas. Ang yabang mo naman, porket ako lang yung napunta tuwing linggo dito. Porket hindi na aksidente yung nanay ko. Ako na yung may kasalanan or ako yung may kadahilanan noon. Ang yabang mo naman nun, sis. No, hindi yun ganun. Dahil isipin mo, napakasarap na malaman mo na isa sa pamilya mo, kahit unbeliever, ay pinoproteksyonan ng ating Panginoon. Ang ayaw ng Lord, yung sasabihin mo, doon sa nanay mo, o inay, kaya hindi ka nagdaba kasi gawa ko Nag-church kasi ako ng Sunday. Diba? O kaya sabi mo sa kapatid mo, hoy, kaya hindi ka na aksidente nung tumawid ka kasi patuloy ako nag-church sa Lord O kaya sasabihin mo doon sa asawa mo, kaya ka nagkakatrabaho dahil gawa ko, dahil lagi ako nagsisimba sa ating Panginoon. Amen? Yun ang ayaw ng Lord. Sabi nga kanina sa Sister Emma, di ba? Yung sarili mong kaalaman ay hindi kaluludan ng ating Panginoon. Huwag mo agad kunin yung biyaya na ibibigay sa iyo ng Lord. Huwag mong ipagmalaki kung ikaw ay nanandirito na sa ating Panginoon. Huwag mong sabihin sa kanila na kung bakit kaya kayo napoproteksyonan is gawa mo. Dahil lahat pa tayo ay nagpapagaling sa presensya ng ating Panginoon. Okay lang na isipin mo na kaya hindi nadulas yung langit mo dahil sa pagpapagaling sa Lord. Okay lang yun. Dahil lahat naman ng ginagawa natin dito, yung pagpunta niyo dito linggo-linggo, yung pag-attend niyo ng fellowship, yung pagsusumiksik niyo sa lahat ng gawain ng Lord, ang kaakibat niya ay yung proteksyon na ibibigay sa iyo at sa pamilya mo. Dahil once na tinanggap mo na ang Lord, nakuha mo na yung pangako niya na iingatan at poprotektahan ka, ikaw at ang iyong nasasakupan. Amen! Pero syempre, kanya-kanya tayo ng salvation. But the protection, it is given to each and every one of us. Amen! Kahit makasalanan tayo, kahit nagkukulang tayo sa Kanya, kahit nga tinanggihan mo na mag-MC ngayon kahit hindi ka kumanta o hindi ka nakatugtog, kahit hindi ka nag-don't watch kanina, kahit hindi ka nag-play, kahit hindi mo sinishare ang gospel ng ating Lord, once na tinanggap mo na ang ating Panginoon bilang tagapagligtas mo, poprotektahan at pinoprotektahan kayo natin. Amen! Sabi nga po sa Daniel 6 verses 19 to 22, kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba? Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari! Mabuhay ang hari! Mabuhay ang hari! Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatibog ng mga anghel na isinugo sa akin ng Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat naman niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Kikilos talaga ang Lord, amen? Kasama mo talaga ang ating Panginoon. Ang gusto lang ng Lord, stand firm with your faith.
Amen? Tayuan mo yung faith mo. Tayuan mo yung faith mo ngayon. 5% man lang yan, 20% lang yan, 50% lang yan. You need to stand firm with your faith. Amen? Katulad ni Daniel, ilang beses niya tinayuan at ipinagkatiwala ang lahat sa ating Panginoon. Amen? Ngayong day na, Daniel's fasting, kalibasa na sa prayer and fasting kami. Una namin tinalakay ni sa Daniel. So, ang sarap na pag-ulay-bulayan ng salita ni Daniel or ang book of Daniel. Kasi dito mo makikita talaga kung paano mo dapat tayuan yung faith na meron ka. At ang Panginoon ni Daniel noon ay siyang Panginoon natin ngayon. Tama po ba? Ang Panginoon ni Daniel noon ay siyang Panginoon natin ngayon. So, palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Ang Panginoon ni Daniel, ang Panginoon natin ay isa. Unless, iba ang Panginoon mo. Amen? Iba ang usapan na yun. Kailangan kung sino ang Lord ni Daniel, siya ang Lord na pupuntahan. So, lahat naman tayo ay isa ang sinasamba natin. Tama ba? Mag-ingat niya kayo yung malakas kung talagang iisa. At baka mamaya ay papalayo. Dito ay isa. Ilan. Isa ba ang Diyos na ating sinasamba? Ang Diyos ni Daniel ay siya rin Diyos nating lahat. Yan ang inyong tatandaan. Amen? Di niya tayo pababayaan sa kahit na anong laban o iiwan sa kahit na anong laban o circumstances na darating sa ating buhay. Katulad ng ginawa niya kay Daniel, lagi siyang magsusugo, lagi kanyang sasamahan sa lahat ng trials na ibibigay sa iyo ng kalaban. Amen! Pero huwag ka nang mahamba. Huwag ka nang problema pa sa mga problema mo ngayon. Huwag ka nang matakot. Huwag ka nang mag-feeling na nag-iisa. In short, huwag kang magamba kung may problema ka, sapagkat hindi lang naman ikaw yung may problema. Tama po ba? You are not alone. Di ka nag-iisa. Kaya 6 ulit-ulit na naman. Amen. Paulit-ulit dahil gusto ipaalala sa iyo ng Lord maya't maya na hindi ka nag-iisa. Sino may utang? Amen. Aswerte lang naman mga wala. May utang ako. Hindi lang ako yung may utang. May utang din kayo. Amen? Ibig sabihin, hindi mo nag-iisa. Wala akong pera. May pera kayo. Okay. Parang mag-isa lang ako sa walang pera. Amen. Ibig sabihin lang ng Lord, kung may utang ka man, hindi lang ikaw yung may utang. Wala ka mang pera, hindi lang ikaw yung walang pera. Wala man akong pangkain, hindi lang ako yung walang pangkain. Single ka man ngayon, hindi lang ikaw ang single. Wala ka mang anak, hindi lang ikaw ang walang anak. Wala ka mang magulang, hindi lang ikaw ang walang magulang. Wala ka mang trabaho ngayon, hindi lang ikaw ang walang trabaho ngayon. Amen? Yung iba nga, isipin ninyo, mas malala pa sa sitwasyon na meron ka. Amen? Kung meron kang malaking problema ngayon, baka hindi mo alam mas malaki yung problema na nasa likod mo. Wala ka ng pera ngayon, baka hindi mo alam mas walang pera yung nasa harapan nyo. Amen?
ng laban. Eh, paano na lang yung mga unbelievers na wala na ng pera, walang trabaho, wala pa silang Lord? Amen? Ganun lang yun. Akala mo ikaw lang, pero yung iba mas matindi pa ang sitwasyon na meron sila. Basic lang naman yung sister nila eh. No! Dahil ano man ang sitwasyon mo ngayon, claim it by your faith. Ipapanalo ka ng ating Panginoon. Amen! Dahil hindi niya ibibigay sa iyo yan, kung hindi niya hahayaan na ipanalo mo yan. Hindi niya ibibigay sa iyo yung problema o pinagdadaanan mo ngayon kung hindi ka niya pagtatagumpayin. Amen! At yun pa lamang, declare the victory that comes from our Lord, our Savior. Amen! Sabi ng Panginoon sa Panginoon natin, napatuloy na sinasama sa ating mga pagsubok. Amen! Pero minsan, no, ang tagal naman mag-stay ng problema na yan. Ang tagal naman nag-i-stay sa mga sitwasyon na yun. Matagal lang tayo nag-i-stay sa mga sitwasyon na hindi natin kinakakala. Hindi dahil ayaw ng Lord na makasama niya tayo. Dahil siguro hindi pa nakukuha o hindi pa natin nakukuha yung turo ng ating Panginoon doon sa pinagdadaanan natin. Tama po ba? Amen? Di ba ganun tayo? Nandito pa ako sa pagsubok na Lord, pagsubok na to Lord, kaya tulungan mo ako na makuha yung gusto mong ituro, yung leksyon dito sa sitwasyon na to para mapagtagumpayan ko ang laban sa pangalan mo. Di ba ganun tayong manalangin? Naman sis. Alam ko na yung gusto mong ituro ng Lord. Gets ko na talaga. Magtatanda na talaga ako dahil alam ko na yung pakiramdam dito sa turo ng Lord. Tandaan natin lang na ang Panginoon natin, alam niya ang lahat. Amen? Wala nang mailibigin sa ating Panginoon. Nasasabi mo man na nagigets mo na yung sitwasyon ngayon? Nasasabi mo man na nakuha mo na yung lesson na binibigay sa iyo ng Lord? Siguro dahil nasa gitna ka pa ng sitwasyon na yun, pero ang Lord lang natin ang nakakaalam kung talagang okay ka na, malakas ka na, at handa ka na. At pag handa ka na, siya mismo ang magpapatagumpay sa iyo. Siya mismo ang mag-aabot ng flag of victory. Amen! So ano nga ang sitwasyon mo ngayon? Huwag kang mag-alala. Hindi lang ikaw ang nasa ganyang sitwasyon. Ang mga bagay na yan ay nandyan na. Pero sa bawat pagkakataon at bawat pinagdadaanan mo, lagi mong tatandaan na kasama mo ang ating Panginoon. Amen? Single ka. Wala kang magulang. Wala kang anak. Eh ano naman? Ang Lord ang kasama ko. Amen? Wala kang pera. Wala kang trabaho. Eh ano naman? Pinuprovide ng Lord ang lahat ng pangangailangan ko. May problema ka man o mahina ka man. Eh ano naman? Kasama ko ang Lord na gumagawa ng solusyon sa lahat ng problema ko. Amen! Ibig sabihin, ang mga negative thoughts na yan o negatibong sitwasyon sa buhay natin ay kasama na natin. Kumbaga, kaakibat na natin bilang Kristiyano. Pero, kahit may mga persecution, may problema, may pagsubok, may panghihina, basta nagtiwala ka at nanalangin sa Kanya, siya mismo ang gagawa ng paraan at solusyon para makawin at malampasan mo ang mga pagsubok na iyan. Remember, God didn't remove the Red Sea. Alam niyo po ba yun? Nung tatawid sila Moses sa Red Sea. Hindi inalis ng Lord ang dagat. Amen? He didn't remove the Red Sea. He parted it. Hinati niya ito para makatawid sila Moses. He isn't going to remove the situation, but He will make a way through it in that situation. Siya
kailangan tayong idulog sa ating Panginoon. Amen. Nandito tayong lahat dahil meron tayong kahinaan na hinarap mo. At kung nandito ka, dahil gusto mo lang, eh napakasarap naman. Napakaswerte mo kung ikaw ay pumunta dito dahil gusto mo lang makilala ang Panginoon sa buhay mo. Pero most of us, merong kadahilanan kung paano makilala ang ating Panginoon. Amen. Tandaan mo na anuman ang dahilan kung bakit nandito ka. Yan ang patuloy na magiging dahilan para magpatuloy ka sa ating Panginoon. Amen. Kung pumunta ka dito para manalangin sa Lord, Lord, bigyan mo ko ng trabaho. May nagaranti mo ba sa Lord na kapag may trabaho ka, hindi ka mawawalan sa Kanya? Kung nanalangin ka sa Lord, Lord, bigyan mo na ako ng katuwang sa buhay. Kapag bibigyan ka ba ng Lord ng katuwang sa buhay, magagaranti mo na magpupunta ka pa rin at makakapagpatuloy ka. Lord, alisin mo na yung mga kasalanan ko or problema ko. Kung wala ka ng problema, magagarantiyan mo ba sa ating Panginoon na makakapagpatuloy ka? At kung hindi ka maghihina, magagarantiyan mo ba sa ating Panginoon na magpapalakas ka sa presensya niya? Amen. Yung mga problema na meron tayo, yung mga kahinaan na meron ka, God wants you to rely on Him. On Him! On Him! On Him! On Him. Sa Kanya at hindi dyan sa katabi mo. Sa Kanya at hindi dyan sa magulang mo. Sa Kanya at hindi dyan sa mga kasama mo. Sa Kanya. Ibig sabihin, sa Kanya ka lang tatawag. Wala kang pera, tumawag ka sa Lord. Meron kang problema, tumawag ka sa Lord. Wala kang pera, humingi ka sa Lord. Sapagkat ang Diyos natin ang pinakamayaman sa lahat. Amen. Alam, provide ng Panginoon mo at ng Panginoon ni Daniel ang lahat ng pangangailangan mo. At kayang pagtagumpayin ng Panginoon natin lahat ang lahat ng sitwasyon natin o kahinaan natin sa ating mga buhay. Sa Kanya ka lumapit pag wala kang pera, huwag sa tao na nagpapautang. Sa Kanya ka lumapit pag meron ka sakit. Huwag sa tao, huwag sa doktor na nagbigay ng talim sa buhay mo. Okay lang naman. Sabihin niyo naman sabi ni Sister Sheena, huwag daw pumunta sa doktor. Gamitan niyo rin ang wisdom and knowledge. Ang ibig ko sabihin, kung sabihin ba sa inyo ng doktor na, isang buwan na lang ang itatagal mo sa mundong ito. Sabihin mo naman, isang buwan na lang pala, mag-enjoy na lang ako. Hindi. Kung isang buwan, mas lalo ka sumiksik sa ating Panginoon dahil ang Lord ang magbibigay sa iyo ng taning sa buhay mo at hindi ang doktor na pinupuntahan mo. Amen. Sa Kanya, at hindi kung kanino pa man. Amen. Sabi nga sa Mateo 14 verses 30 to 31, datapot pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya'y malubog, ay sumigaw, na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, at hinawakan sila. At sa kanya'y sinabi, O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Amen. Sino ang kakaunti ang pananampalataya? Sino ang nag-aalinlangan? Sino pa ang
when you are closely or nearly close to God, the evil will assist you. Amen? Isa in Jesus' name. Isa praise the Lord. At isa amen. Amen. He will allow to test you or to give you the trials to see your faith. Tandaan niyo, di ba kapag lumalapit ka na sa Lord, ayun na naman. Kung kailan nangangalangin ako, tsaka may pagsubo. Ayun naman, kung kailan naman ako'y nag-watch, tsaka naman ako naman ng pera. Amen? When you are nearly close to God, the evil will assess you. Hindi dahil ayaw kang papalapitin ng Lord sa Kanya, ha? Dahil inaalaw niya yun. Kung hindi para makita or para talaga matiyak na handa ka ng tumayo sa tabi ng ating Panginoon. Kaya huwag kang natatakot, huwag kang malulungkot pag meron kang pagsubok. Dahil ibig sabihin nun, malapit ka na sa ating Panginoon. Amen! Sabi nga po sa Job 1:12, sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat. Ang gusto mong gawin sa Kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan at umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Amen? Ibig sabihin, even Job, God allowed him to be tested. But like Job, we will conquer and raise the flag of victory. Amen? We will conquer and raise the flag of victory. Amen? Just stay and stand there with your faith. Manatili ka at tayuan mo yung pananampalataya na meron ka. Katulad ni Job at ni Daniel, na walang inasahan kung hindi ang ating Panginoon. Ibig sabihin, huwag niyo akong asahan, bakit mahita sa akin. Huwag niyo asahan, Sister Alaysa. Ang asahan niyo ay ang ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen! God wants you to believe in Him. Sabi nga po sa Isaiah 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Amen! Maniwala ka sa Kanya. Maniwala ka sa Lord. Bakit naman hanggang ngayon, hindi mo pa rin pinaniniwalaan o pinaniniwalaan na ang Diyos natin ay buhay? Meron pa ba akong hindi naniniwala na ang Diyos natin ay buhay? Baka naman nakaupo ka lang dyan, pero hindi mo pa rin kilala ang Lord. Baka naman napunta ka lang dito, pero hindi ka naman naniniwala sa kaya niyang gawin sa buhay mo. Kung anong meron ka, ang gusto ng Lord, maniwala ka na sa Kanya lahat galing ang lahat ng yan. Amen! Hindi ka maniniwala sa Kanya kung iisipin mo na kaya ka walang sakit dahil masusustansyang pagkain ang kinakain ko. Amen? Nag-guess niyo po ba? Diba? Hindi naman kayo maniniwala sa Kanya na Siya yung nagbibigay ng kagalingan sa'yo kung iisipin mo na kaya ka lang walang sakit dahil ang kinakain mo ay masusustansyang pagkain. Hindi ka maniniwala sa Kanya kung iisipin mo na yung pera na hawak mo ay galing sa pinagtrabahuan mo. At hindi ka maniniwala sa Kanya kung iisipin mo na yung bagong damit na suot mo ay binili mo. Amen. May pambili kasi ako. O kaya binigay ng nanay ko kaya may bago akong maisusunod. No! Hindi ka maniniwala sa Lord kung ganyan ang mindset mo. Yung pagkain na kinakain mo, yung pera na hawak mo, yung trabaho na meron ka, yung damit na suot mo, at ano pa man ang meron ka, ay galing lamang sa ating Panginoon. God wants you to believe that everything you have right now is from Him. Sa Kanya lang
at hindi kung kanino pa man. Maniwala ka na ang suot mo ay galing sa Lord. Maniwala ka na ang talento mo ay galing sa Lord. Yung trabaho mo ay galing sa Lord. Yung pagkain mo ay galing sa Lord. Lahat ng nasa iyo ay galing sa Lord. Believe! Maniwala ka! Dahil kung hindi mo iisipin na kung ano man ang meron ka, ay hindi galing sa Kanya, wala ka dito. Dahil mataas ang tingin mo sa sarili mo. Let us be humble. Aminin natin na wala man tayong pera, 20 lang ang pera natin, wala tayong trabaho, o nila pa trabaho, yan ay galing pa rin sa ating Panginoon. At ni minsan, dyan sa kakaunti na yan, hindi ka pinagkukulang ng ating Panginoon. Bakit? Because you believe that everything you have comes from God. Amen. Again, ang gusto ng Lord, rely and believe. And the last one is trust in Him. Sabi nga po sa Daniel 3 verses 24 to 25, nagtaka at bigla na patindig si Haring Nebuchadnezzar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang inihagi sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ika-apat ay parang anak ng Diyos. Amen? Sabi ko nga, grabe talaga yung faith na meron si David. Kayo, magpapahagis pa kayo sa apoy. Kaya niyo ba magpahagis sa apoy? Sa palagay niyo ba yung faith niyo sa Lord? Pwede na kayong ihagis sa apoy? Amen. Huwag kayong magduda. Kaya nga tayo nandito kasi gusto natin na makibahagi sa faith na meron si Daniel. Amen? Ang sarap lang talaga na magkaroon tayo ng bahagi or makibahagi sa pananampalataya na meron siya sa ating Panginoon. Dahil si Daniel mismo ay isa sa naging buhay na patotoo na kailanman hindi ka mag-iisa at kailanman hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. Na kailanman ipapanalo at ipapanalo at ipapanalo at ipapanalo Kanya sa lahat ng kailangan mo. Amen! Ang gagawin mo lamang, ipagkatiwala mo lamang lahat sa Kanya. Ang sarap, sabi ko sa inyo kanina, ang sarap pagbulay-bulayin ng Book of Daniel. At kung meron kayong time, basahin mo ito. Sapagkat alam ko na itong chapter or book na to ay makakatulong para paano pa natin mas patatatagin or mas palalakihin or mas patataasin pa yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Bakit? Because of Daniel. Amen. Bakit napagawa ni Daniel? Because Daniel
susunod. All you have to do is rely on, believe, and trust God. Because from the moment that we accepted Jesus, we are not alone. We are not alone. Isang sabi na, we are not alone. Amen. At kung hanggang ngayon, nagdududa ka pa kung talagang kasama mo ang Lord, it is the time to renew. Ito ang oras para hindi mong tanggapin ang gospel of Christ. Na si Jesus ay namatay, inilibing, at nabuhay muli. At isasakatuparan lamang natin yan sa pag-repent, pagpapabaptize, upang makuha natin ang Holy Spirit. Nagmumula lamang sa Holy Spirit ng ating Panginoon na Diyos na buhay ang pagsama sa atin. Ngayong oras na ito, samahan niyo ako, ipigit natin ang ating mga mata. Samahin niyo yung proteksyon na binibigay ng Panginoon sa inyo. Itaas niyo at isuko sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Ang pinakamataas na papuri at magpapakailan sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Ang mga banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ngayong oras na ito, in-increase mo ng bawat isa sa amin na we are not alone. We will believe and we will trust in you, God. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! At alam mo, Panginoon, sa animal, ang tama o gawa ng kalaban upang kami nakita. Ito'y kasama namin na natapagan. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. At tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng pananampalataya na katulad ng kay Daniel at kay Job. Wala rin ibang gagawin, Lord God, kung hindi ang sumama, magpakasiksik at magpakalalim sa presensya mo. We will rely, believe, and trust you because of the moment that we accept you, Lord God. We